mag-resign all agad. Ano ang alternatibo? Ano ang kasunod? Una, ang pagre-resign ay voluntaryo. Voluntaryong pagbibitiw sa pwesto. Marcos Duterte resign sa Luneta, no resign or no to resign all sa EDSA. Magkaibang panawagan ang dahilan kung bakit kumonte ang nasa lansangan. At dahil sa mga issue at iskandalo at his weakest na raw ang Pangulo, agad naman itong tinabla ng palasyo. Baka at his strongest, marami na ang napanagot, marami na ang kinasuhan. Unti-unti na daw na ibabalik ang pera ng taong bayan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating sa Buano, maayong gabi. Simulan na natin ang agenda. Protest fatigue itinurong dahilan ng low turnout sa ikalawang trillion peso march. Magkakaibang layunin ng mga kilos protesta sinisirin. Pasaporte ni Saldico kanselado na ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Pero wanted na dating kongresista may Portuguese passport din daw. Dalawang SunWest executives na pinaaresto rin ng Sandigan Bayan, nagpadala umano ng surrender feeler sa PNP. Exclusive, Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla, pinasasampahan na ng kaso ng NBI Bulacan. Sa ikatlong sunod na taon, GDP target ng gobyerno mukhang hindi na naman maaabot. Flood control scandal itinuturong dahilan. Kasunod ng arrest warrant, bahay ni Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil, sinugod ang PNP pero ang alkalde nawawala. At modern day hero, Pinay domestic worker, pinuri sa pagligtas ng inaalagaang sanggol sa gitna ng malagim na sunog sa Hong Kong. Mapapagod pero hindi titigil. Yan ang pangako ng mga kababayan nating patuloy na nagpapasakalye para sa protesta kontra korupsyon. Pero bakit malayo ang ibinaba ng bilang ng mga dumalo sa EDSA kahapon? Ang tinatawag na protest fatigue nga ba ang dahilan? Ano ang kinabukasan ng panawagan para sa katarungan? Narito ang report. Ito ang mga sigaw na tila walang katapusan. Pero makakaya pa bang ituloy ang laban kung pagod na ang mamamayan? Sa Trillion Peso March kahapon sa EDSA People Power Monument, kasabay ng Bonifacio Day, kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng mga dumalo para sumuporta sa protesta. Ito ang ikalawang beses na pag-organisa ng mga youth leaders, civil society group, samahan ng manggagawa at simbahang katolika para kalampagin ang pamahalaan hinggil sa talamak na korupsyon at tapusin na sa wakas ang mga political dynasty. Matapos ang expose sa Ghost Project ng DPWH at mga mambabatas, hanggang kailan pa kaya makakaya ng mga Pilipino ang magpasakali ng ganito? Sa datos ng PNP, pumalo lang ng mahigit 5,000 umano ang crowd estimate sa rally kahapon sa EDSA. Kumpara noong September 21 na pumalo sa mahigit 70,000 na tao. Sa Luneta, sa Maynila rin, hindi rin gaanong binaha ng mga protesters. Tinatayang nasa 3,000 na mga kabataan lang ang dumating. Malayo sa bilang noong Setyembre 21 na umabot sa mahigit 50,000.
Maliit na grupo lang din ang nagmarcha papuntang Mendiola. Umabot lang din sa mahigit kumulang 3,000 ang doon ay nakibaka. Matatandaang naging hotspot sa mga protesters ang lugar na ito dahil sa naging magulong dispersal ng pulisya nung nakaraang anibersaryo ng martial law. Sa kabuuan, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, walang major incidents na naganap sa anti-corruption movement kahapon. Ang mas maliit na turnout kahapon ay hudyat nga ba ng tinatawag na protest fatigue o yung pagkapagod ng mga nagrarally para may mapala sa ipinaglalaban. Mapapagod pero hinding-hindi susuko. Yan ang paglilinaw ng mga taong patuloy na nangangakong hindi sila titigil hanggang may maipakulong na mga magnanakaw ng kabangbayan. 3 shots lang nangyayari. Parang nagkakaroon ng kunwari, rin napapanagot. Pero sa totoo lang, yung mga dapat managot hanggang ngayon hindi pa nananagot. Ang panawagan ko talaga, lahat ng grupong lumalaban sa korupsyon, magkaisa tayo, magsama-sama tayo ng panawagan. Nakakapagod talaga, pero kailangan na natin ito, di ba? Parang this is for us. Lahat ng tao kailangan sumama na sa ganitong pagpuprotesta. Ano ay wala mangyayari, ito ay demokrasya. Kailangan tayo sama-sama. Ang mga magkakaibigang seniors na ito ay tuloy pa rin daw ang laban. Wala daw ayawan sa rally hanggat walang nananagot at walang nakukulong. Si Congressman Laila De Lima, transparency at accountability sa gobyerno ang tinututukan. All these years, my impunity, culture of impunity, not only doon sa naging impunity sa mga killers, kundi impunity ng mga pagpirakot ng korupsyon. So ito, boses ito ng taong bayan. Si Cardinal Pablo David naman na kinikilalang matapang ang mga pananaw sa politika, tinabla ang panawagang resign all. Pero may pasaring din siya sa gobyerno. Huwag daw magbubulag-bulagan sa talamak na nakawan at korupsyon sa bansa. Dapat din daw magkaisa ang Pilipino sa gawa at isigaw ang pagkakaisa. Hindi pwedeng magturo lang tayo na accusing fingers. Parang lahat tayo naging enablers. So, kailangan pagkaisahan natin yung moral and spiritual reset para we can start anew. Iba-iba man ang estado sa buhay, tila iisa ang ipinaglalaban ng lahat. Tigilan na ang katiwalian. Maraming gustong maniwala na ang lumabas na dalawang magkapatong na malaking bahaghari o rainbow na nanatili sa ibabaw ng mga kilos protesta kahapon maghapon ay sumisimbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Bukod sa sinasabing protest fatigue, may iba pang posibleng dahilan kung bakit kakaunti ang lumabas sa kalsada. Magkaiba raw kasi ang layunin ng protesta sa Luneta at ng rally sa EDSA. Yan ang agenda report naman ni Hannah T. Hindi inasahan ang mababang turnout ng mga dumalo sa ika-2 trillion peso march kahapon. Kumpara kasi sa September 21 rally sa People Power Monument na umabot sa higit kumulang 70,000 attendees ayon sa organizers nito, nasa 5,000 lang ang peak number of attendees kahapon ayon sa mga otoridad. Paliwanag ng political analyst na si Lester Balmatero, tila confused ang mga tao dahil nagiging divided daw ang mga progresibong grupo ngayon. Yung mga tao na dapat pupunta na walang organization, nakukonfuse sila kung saan sila ngayon pupunta. Pupunta ba sila dito sa People Power Monument or pupunta sila doon sa Luneta? Will they be asking for BBM's resignation? Pero ning kapalit. So I guess confused yung mga tao kung saan sila pupunta ngayon, kaya mas konti eh. Sa Luneta, mas ipinanawagang bumaba sa pwesto ang lahat ng mga opisyal, kabilang dito sina PBBM at VP Sara. Gusto rin nilang ipanukala ang People's Transition Council, ang konsehong magluluklok sa isang body na mula sa hanay ng mga mamamayan o marginalized sectors. Ibig sabihin, wala raw trapo o elite dynasties ang nasa reformang ito. Dito na rin magwawakas ang political dynasties na siya raw ugat ng korupsyon sa gobyerno. Iba naman ang panawagan sa People Power Monument. Bagamat gusto rin nilang wakasan na ang political dynasties at ipakulong ang lahat ng mga korap, inayawan naman ni Cardinal Pablo Virgilio David ang resign all na itinutulak sa Luneta, kaya hindi raw siya dumalo roon. Kung resign all agad,
Ano ang alternatibo? Ano ang kasunod? Una, ang pagre-resign ay voluntaryo. Voluntaryong pagbibitiw sa pwesto. Tinabla rin niya ang civilian-military junta. Kahit pangakuan pa kaming mga obispo ng pwesto sa gobyerno, dahil malinaw sa amin, hindi namin linya ang politika at pangungobyerno. Hindi kami kailanman magpapatukso na maging mga Taliban. Ang amin ay moral and spiritual leadership lamang. Una na ring naimbitahan si David na maging bahagi ng Transition Council bilang kapalit sa Marcos Jr. administration at umugong na rin ang military junta nitong mga nakaraang linggo. Pero sabi ni David, ayaw na raw ng uniform personnel na maulit ang nangyaring dahas sa kasaysayan ng bansa. Binweltahan agad ng isa sa mga nanguna sa Luneta Rally ang mga naging pahayag ng kardinal. Ayon sa Partido Lakas ng Masa, malabo ang paliwanag ni Cardinal David at hindi nito natumbok ang ugat ng korupsyon sa bansa. Ang panawagang resign all daw at pagtatayo ng People's Transition Council ay demokratikong hakbang laban sa dynasties at hindi daan sa kudeta. Dagdag ng grupo, kaya sila nasa Luneta ay dahil direkta raw nilang tinutukoy ang pananagutan ni na PBBM at VP Sara sa umano'y bilyong-bilyong pandaraya. Kumpara naman sa rally ng Iglesia ni Cristo nitong nakaraang buwan lang na pumalo sa lagpas kalahating milyon ang attendees. Bumuhos ang suporta ng INC members sa Luneta para ipanawagang mas maging transparent ang gobyerno sa flood control scandal investigation. Wala rin silang hiniling na bumaba sa pwesto, pero dapat may mga managot at makulong. Hindi overnight ang laban sa korupsyon ayon kay David. Sa harap ng mga panawagan para sa transparency at accountability ng lahat ng mga pagkilos kontra korupsyon, tila iisa rin ang lumitaw na nararamdaman ng mga Pilipino ngayon. Ang pagod sa sistema ng katiwalian at kawalang hustisya na nililikha ng mga nasa kapangyarihan. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Makakausap natin ngayon si ML Party List Representative Laila De Lima. Magandang gabi po sa inyo, Congresswoman De Lima. Good evening, magandang gabi Corina, saka sa mga nanonood sa inyo ngayon. Opo, kayo po ba napansin din ninyo na hindi tulad ng noong September 21 ay talagang bumaba yung attendees o participants dito po sa nangyari kahapon na kilos protesta? Yes, medyo nga mas konti kaysa compare sa September 21. Pero sa tingin naman namin, pareho rin naman na powerful yung naging parang message or powerful yung naging indikasyon na nandun na dinagsa pa rin na mga tao, na mga iba't ibang grupo. At yung panawagan, yung mga messages ay still the same, very powerful pa rin po. So it's not really in the number, kundi yung pinaka-message ng okasyon. May mga nagsasabi po, ay mahalaga. Yes, ma'am. May mga nagsasabi po na baka nataon po kasi na it is the finals exam week of most colleges and universities. Kasama rin kaya yun sa dahilan? Yes, it could be. Isa rin po yan sa factors, ano po. Pero as I said, mas marami man o hindi, ang importante pa rin ay malinaw yung naging mensahe, powerful yung naging mensahe, nagkakaisa pa rin yung mga nandoon, nagkakaisa yung mga panawagan. So, yung reaksyon naman po ninyo doon sa pag-aanalisa ng iba na parang medyo nalilito sa mensahe ang tao na hindi na nila alam kung saan sila kikiling, kung ano ba yung mensahe sa Luneta, ano yung mensahe sa EDSA? Actually, yung commonality talaga, Corina, is that both yung crowd sa PPM, sa EDSA, tsaka yung sa Luneta, ay yung panawagan ng pananagutan. Yung lahat na dapat managot, base sa ebidensya, dapat managot. Sino man siya, sino man sila, mataas man o hindi, basta matumbok ng ebidensya, kailangan managot. Yun ang common na panawagan. Kaya hindi naman, wala namang kalituhan doon. Yung parang naging difference lang talaga is that, kasi nga, yung panawagan sa mga
mga conveners, yung mga nandun sa Luneta, is that meron silang proposal yung tungkol sa creation or establishment ng so-called People's Transition Council. Yun naman ang hindi sinasang-ayunan ng yung mga nandoon sa EDSA, na lininaw naman po yan ni Cardinal Ambo David, na kailangan muna sa ngayon ay sundin yung lahat ng mga nasa konstitusyon, yung within. Anuman yung mga steps ngayon, anuman yung mga solusyon, siguraduhin dapat na ito ay within the constitutional framework. Kasi meron naman tayong mga proseso. At for now ay nasusunod naman yung mga proseso na yan dahil nga merong investigasyon. So yung pag-create, kasi nga yung mga nandyan, wala yun yung People's Transition Council, wala yan sa konstitusyon. Ayun, Kung oo. yung tungkol sa pag-resign, yes, kung magre-resign, voluntaryo nga, and then meron mga rules of succession. Kasi kung pareho magre-resign, halimbawa, yung Pangulo, tsaka yung vice-presidente, ay meron dapat mag-take over muna in an acting capacity. Pero wala yung People's Transition Council na yan. Kasi ang daming uncertainties niyan. Ang daming mga unknowns. Unang-una, sino ang mga uupo dyan? Who will compose that body? Sino ang pipili niyan? Basta So ito baka po may ay mga unintended consequences. yes, basta Opo. wala po kasi itong mga provision sa saligang batas. Ito Opo. naman pong anti-political dynasty bill. Ano po ang tsansa nito na makukumbinsi ang mga political families na ito'y suportahan, lalo na sa mababang kapulungan? Dito naman po sa House ay talaga namang nagiging mas open na. Kasi in the first place, yung Speaker ay sinabi na niya na ipupush din niya ang anti-political dynasty bill. In fact, meron siyang sariling version, although hindi pa ho namin nakikita. I'm not sure kung talagang na-file na niya. I think maybe this week, ipa-file na niya yung kanyang version. And there have been several bills already, anti-political dynasty bills dito sa House. Nakapag-file na rin po ako. Isa po yan sa na-file ko po, and several other groups and other lawmakers have filed already. So that means nagiging open yung mga marami na rin dito sa House of Representatives. Yung pag-uusapan na lang yung mga magkakaroon syempre yan ng mga debate pa up to what degree, is it second degree, fourth degree, and ano ba yung mga limitasyon, is it going to be really yung isa lang ba dapat, dalawa or whatever. So meron pa syempre yan mga compromises din na kailangan yung maging open din yung mga differences dun sa mga versions ng Okay. kanya-kanyang mga bills. Maraming Yes. salamat po sa inyong oras ngayong araw, Congresswoman Laila De Lima. Maraming salamat din. Good evening. No to destabilization. Yan ang mensahe ng Archdiocese of Zamboanga. Hindi raw ito ang solusyon sa problema ng korupsyon. Nasa kamay na daw ng mga Pilipino ang hangad na pagbabago. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado. Bit-bit ng kanilang mga placards, nagmarcha ang daang-daang katao mula sa Sentro Pastoral sa Governor Camis Avenue sa Zamboanga City patungong Port Pilar. Tinawag itong Pilgrim March dahil karamihan sa mga lumahok ay mga deboto ng iba't ibang mga kura paroko sa lungsod. Piling nila sa pamahalaan ay transparency at accountability sa gitna ng malawakang issue ng korupsyon sa flood control projects. We are affected, especially the poor ones. So we want justice. We want accountability. Siguro ito yung sir, para mailabas namin yung mga sentiments about sa issues ng corruption, flood control, or any type of gambling. Dumalo rin sa marcha kontra korupsyon ang grupong Akbayan. Nanawagan sila na seryosohin ng Kongreso ang pagpasa sa anti-dynasty bill. Corruption fuels political dynasties, no? And political dynasties, sabi pa nga ni Cardinal Ambo, no, the family that works together plunders together.
Sa sagadong Fort Pilar, nagtapos ang marcha kontra korupsyon. Isang misa ang idinaos dito sa pangunguna ni Zamboanga City Archbishop Julius Tonel. Ayon sa Grupo Akbayan, totoong reforma sa gobyerno ang kailangan at hindi ang destabilisasyon sa kasulukuyang administrasyon. Magpapatuloy daw ang ganitong problema kung hindi tutugunan ang punot dulo ng problema ng korupsyon. Sang-ayon dito si Archbishop Tonel. Aniya, nasa kamay ng mga Pilipino ang pagkakataong baguhin ang bulok na sistema ng gobyerno. Magsisimula raw ito sa 2028 elections kung saan dapat maging mapanuri at matalino ang mga botante sa pagpili ng mga bagong lider ng bansa. We are here saying to the government, no to destabilization. It is not a call to extra constitutional solution to the crisis. That is not our purpose. No to military junta. No to Marcos resign. These are not solutions. The solution is to have awakened citizenry. Most of all, we look forward to the 2028 election that we may now be awakened, courageously discern new leaderships. Iginit din ni Archbishop Tonel na dapat may makulong sa mga sangkot sa flood control scandal at ibalik sa pamahalaan ang mga ninakaw sa kaban ng bayan. Nanawagan din siya sa Kongreso na tigilan na ang katiwalian sa budget insertion. Sa ICI naman, dapat daw ay maging consistent at transparent sa isinasagawang investigasyon. We call on Congress, do not mess the budget again. Do not mess with the budget of 2026. Hindi tutol ang simbahang Katoliko sa usaping impeachment dahil bahagi naman raw ito ng democratic mechanism ng bansa. Kaya dapat raw seryosohin ni PBBM ang kanyang naunang panawagan sa mga korap na opisyal ng pamahalaan na mahiya naman kayo sa taong bayan. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Pinadapa man ng iba't ibang sakuna, hindi nito matinag ang pagtindig ng mga Cebuano kontra korupsyon. Halos 10,000 rallyista ang nakiisa sa mapayapang kilos protesta. Yan ang agenda report ni Bea Rose Santiago. Kalingog lingiya sa inyong mga tapad, uging na, pagmata na kay gikawatan na ka. Tila pabiro pero malalim ang mensahe ni Cebu Archbishop Alberto Oy sa mga nagsimba bago isinagawa ang Peace March sa Cebu City. If we want a new Philippines, if we want corruption to end, we must walk together toward the Lord's mountain. Not toward hatred, not toward division, but toward God's light. Binanggit rin niya sa misa na kailangang magkaisa ang lahat ng Pilipino at itigil na ang kasakiman. Our nation doesn't only suffer because of big corruption. It also suffer because of small corruption. Dito sa Basilica Menore del Santo Niño, sa Pilgrim Center ay sinagawa ang misa bago magtungo ang grupong SOPAC sa Puente Osmeña Circle, led by the Archdiocese of Cebu. Matapos ang misa, tumunog na ang kampana. Hudyat ng paglabas ng Arsobispo sa Basilica at mag-umpisa na ang Peace March. This is for you, especially for the PWDs and the little ones in society, no? Malinaw ang mensahe ng grupong SUPAC. Sugbuanong pakigbisog kontra korupsyon. Sa araw ng kanilang rally, walang kulay, walang politika, walang political chants. Kaya ang mga aktivista, tahimik lang at iwinagayway ang kanilang mga dalang bandila at placard sa gilid ng kalsada. Habang dumadaan ang nagrurosaryong Katoliko patungo sa Fuente Osmeña. I think people are tired of the corruption. This country cannot afford the corruption that's been going on. And for everybody to have a better future, I think everybody's uniting in this cause. Maayos naman ang Peace March mula sa Basilica patungong Fuente. We are just only expressing their thoughts dito sa Cebu. In terms of peace and order, they really comply what indicated on the permit. Sa estimate ng Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, aabot sa higit 10,000 katao ang dumalo sa Peace March. Nasugbuanong pakigbisog kontra korupsyon. Para sa Agenda, Bea Rose Santiago, Billionaire News Channel.
Umabot hanggang Estados Unidos ang pagkondena sa korupsyon dito sa bansa. Sa pagmarcha ng PhilAm community, bitbit nila ang pag-asang pagbabago sa sistema ng Pilipinas. Ang detalye sa agenda report ni US correspondent Steve Angeles. Nagsimula sa Pinoy Business District, dumaan sa streets of Los Angeles at natapos sa harap ng Los Angeles Philippine Consulate. Over 200 protesters joined the Flood the System November 30 protest in Los Angeles. It's important to keep up the momentum and fervor that we saw in September in the Philippines with 100,000 people at Luneta Park. And there's obviously rallies in the Philippines for November 30th. And so I think it's important to resound that, amplify that throughout the world. Representing several organizations throughout the U.S., sinasabi ng protesters instead of continuing corruption at ghost projects, kailangan ng Philippine government na alagan ang overseas Filipino workers. In 2024, OFW sent $38 billion to the Philippines. In this year alone, the U.S. Marcos Jr. regime has failed to protect the rights and welfare of Filipino nationals. Filipinos who are undocumented, facing medical neglect and abuse in ICE detention. Filipinos who are labor trafficking survivors. The issue is personal para sa Southern California Filipinos, as reports have found that money from alleged ghost projects have been spent on lavish properties in California. Kahit nag-iba ang mga tao at nag-iba ang mga schemes para sa mga Filipinos in the U.S., tuloy na tuloy lang ang laban when it comes to issues of corruption in the homeland. Steve Angeles, Billion Audio News Channel, Los Angeles. Tulad sa Amerika, lumabas din sa kalsada ang mga Pilipino sa Paris, France. Iisa ang panawagan, baguhin ang sistema na iilan lang ang nakikinabang. Ang detalye sa agenda report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Humigit-kumulang sa 200 Pinoy sa Paris ang nagsagawa ng protest rally, ilang metro lamang ang layo sa iconic landmark na Eiffel Tower. Sigaw nila, bayan laban sa korupsyon. Ang hadikain po namin dito ay ipakulong po ang mga korupsyon na sa ating mga Pilipino. At isa pa ho, mula sa executive, legislative, senate, at ang buong gobyerno na nag-corrupt ay dapat nating ipakulong sa ginawa nilang pangungurakot sa ating bayan. Panawagan ng mga ralista, ikulong ang mga magnanakaw. Bago simulan ng programa, nagpugay ang lahat sa watawat ng Pilipinas at sinundan ito ng maikling dasal. Nabigyan din ng pagkakataon ng bawat isa na ilabas ang kanilang saloobin. Siguro hindi naman ako surprised kasi alam ko naman na yung system natin is very much favorable po sa mga pangamkam ng gobyerno ito. So the conditions are right. The system is there to serve only at their will so that they can make the most out of it, and that sila lang po yung talagang makakabenepisyo nito at hindi yung taong bayan. Ayon naman sa isang German activist na lumahok sa rally, hindi raw katanggap-tanggap ang nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. I'm very agitated because, I am a student of human rights and humanitarian action. So I'm actually very appalled at what is happening right now in the Philippines. We see, in the last month, there's been 2 typhoons, an earthquake, and this is like something that's happened very, very regularly in the Philippines, right? So projects that support people and that prevent flooding are really, really important. But actually what the government is doing is that they're pocketing the money instead of giving it to the people that really need it. May mga miyembro rin ng simbahan ang dumalo. Hindi po tayo magpapawalang bahala para sa mga taong nangapi, nagnanakaw at nangungurakot. Tama po ba? Sa pagtatapos ng programa, isa-isang binuksan ng mga rallyista ang flashlight ng kanilang cellphone at ito ay kanilang iwinagayway habang inaawit ang awiting Bayan Ko. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang ating mga kababayan sa Paris na mawakasan na ang talamak na korupsyon sa Pilipinas at ang hiling nila mapanagot at maipakulong ang mga sangkot dito. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.
Kapapasok lang na balita, pinagtibay ng Kamara ang naging rekomendasyon ng House Ethics Committee na patawan ng 60-day suspension si Cavite Congressman Kiko Barsaga. 249 ang bumoto ng yes, 5 ang bumoto ng no, habang 11 ang nag-abstain. Yan ay dahil guilty umano si Barsaga sa disorderly behavior online, kung saan may mga naging pahayag siya laban sa gobyerno. Handa naman daw tanggapin ni Barsaga ang rekomendasyon. Pero sa gitna ng pagsasalita niya sa plenaryo, habang sinasabi niyang dapat pa rin daw managot si PBBM dahil sa korupsyon, ay tila bigla itong napatayan ng mikropono. Congressman Edwin Guardiola inisnab nga ba si Representative Leandro Leviste sa Kamara? Susunod yan sa agenda. Para sa lagay ng panahon sa Metro Cebu, samantalahin ang inaasahang magandang panahon bukas para asikasuhin ang mga gawain sa labas. Dahil sa araw ng Miyerkules hanggang Sabado, maulan na panahon ang dapat paghandaan dahil sa trough o extension ng posibleng low pressure area na mabubuo sa silangang bahagi ng Kapisayaan. Ang temperatura sa Metro Cebu mula bukas hanggang sa araw ng Sabado ay maglalaro mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Umani ng papuri ang isa nating kababayan sa Hong Kong dahil sa kanyang katapangan. Isang domestic worker na si Rodora Alcaraz sa mga na-trap sa gusaling nasunog noong November 26. Kasama niya ang inaalaga ang 3-month-old baby na hindi niya iniwan sa kabila ng makapal na usok. Tiniyak niyang ligtas ang sanggol bago sila na-rescue ng mga firefighters matapos ang ilang oras. Hanggang ngayon, nasa ospital pa rin si Alcaraz. Para sa mga Pinoy sa Hong Kong, may tuturing siyang modern-day hero. Ay, nakakaiyak. It's so like her to put her life on the line for someone else. Kasi talagang very caring talaga siya. I hope that this will make the Hong Kong community the essence, the importance of domestic workers, that even in the tragic situation, we will not abide or we will not abandon our job. Umabot na sa 146 ang death toll sa malagim na sunog sa Tai Po District. Kanselado na raw ang pasaporte ni Zaldico ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Dagdag ni Remulla, pinaniniwala ang nagtatago si Ko sa Europa, partikular sa Portugal dahil mayroon din daw Portuguese passport at golden visa ang dating kongresista. Nananawagan ngayon si Remulla sa lahat ng mga OFW na picturean o kunan ng video si Ko kapag nakita ito sa kanilang kinaroroonang bansa at i-post agad sa social media. Mapapabilis daw nito ang manhunt ng gobyerno. It is a whole-of-government approach to get Zaldico. The DFA, the DILG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Zaldico back to the Philippines. Ayon naman sa DFA, wala pa itong nakukuhang court order para kanselahin ang pasaporte ni Ko. Sa kabila ng panawagang transparency sa flood control probe ng ICI, nakaligtas sa mata ng publiko ang ilang kongresista at sa pagdawit din sa Pangulo sa issue, duda ang Kabataan Party List na may pangil pa ang komisyon. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
Sa 6 na hearing ng mga kongresistang ipinatawag ng ICI, wala ni isa ang naka-livestream. Nag-request kasi ng tinatawag na executive session o closed-door hearing sina Representatives Arjo Ataide, Dean Asisio, Reynante Arrogancia, Diody Tariela, Maria Victoria Copilar at Patrick Michael Vargas, mga pangalang nadadawit sa flood control scandal. Sa ilalim ng live streaming guidelines ng ICI, bukod sa government agencies at witnesses, allowed mag-request ng closed-door hearings mga resource person kung maaaring malabag ang privacy rights ng mga individual. Malalagay ito sa panganib at of national security concern ang kanilang isisiwalat. Pero ang Kabataan Party List hindi kumbensido sa investigasyon dahil hindi naman daw nakikita ng taong bayan ang gusto nilang transparent investigations. Kung may confidential na alam ang isang magte-testify, ilalahad niya yung proseso na yon. Is that a national security concern, or are we shielding those in power? No, that's a fine line. And ICI ought to side with the public when the exposés of widespread corruption is limited, and is shielded from the public. Ang napoprotektahan yan ang mga nasa kapangyarihan. Brainchild ng Pangulo ang ICI. Sa lahat ng kritisismo laban sa Pangulo, ang sagot ng kanyang kampo. Kulang sa reason yon at sa logic. And you have to remember that these flood control scams were discovered when President Bongbong Marcos exposed this in his SONA last year. And why would he do that to himself kung ang ituturo rin lang pala siya? Ayon kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, bakit bibigyan ng atensyon at halaga ang pahayag ni resigned Congressman Zaldico, gayong maraming sabit ang pangalan at reputasyon nito. Natanong ngayong araw ang Malacanang kung willing ba sumailalim sa investigasyon ang Pangulo sakaling ipatawag ng ICI. Hindi direktang sinagot ng palasyo ang tanong na ito. Pero kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na lamang po sila kung paano nila ililink ang Pangulo patungkol dito. Tandaan po natin, ang Pangulo ang nagpasimula nito. Hindi mabubukas ang ating isipan, hindi mabubukas ang ating mga mata, hindi mabubukas ang ating tenga kung hindi mismo si Pangulo Marcos Jr. ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Pero may buwelta ang Kabataan Party List. Hindi porket na may sinimulan ay ibig sabihin hindi nasangkot. No? These two can coexist. We know this dahil under President Rodrigo Duterte, he claims that he is starting a war against drugs, a war on drugs, which we know to be actually really war against the poor. Malapit-lapit na raw mabingwit ang malalaking isda ayon sa Malacanang. Sa ngayon, si Zaldico ang pinakamalaking pangalan sa listahan ng mga may kaso. Ang tanong, hanggang anong ranggo ang kayang tablahin ng administrasyon sa ngalan ng hustisya? Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Habang at large pa rin ang bossing nilang si dating Congressman Zaldico, nagpahayag naman ng intensyong sumuko ang dalawang opisyal ng SunWest Corporation. Ayon yan sa PNP-CIDG. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Nagpahayag na ng intensyong sumuko ang dalawang opisyal ng SunWest Construction and Development Corporation, ang kumpanyang pagmamay-ari ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ngayon nasasangkot sa kaliwatkan ng maanumalyang flood control projects. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, mga kamag-anak ng dalawa ang lumapit sa kanila. May back channel po na sa amin. And siyempre, wala po silang personal na abogado and apparently parang napabayaan. So they're takot also. We're trying to, if they're listening right now, total na gano'n naman po kayo. We assure them na yung karapatang pantao po nila ay igagalang ng CIDG. Hindi na nila ito pinangalanan pero ang mga ito raw ay kasama sa mga personalidad na nasa Pilipinas pa. Sa 16 na subject ng arrest warrants mula sa Sandigan Bayan, kaugnay sa substandard river dike project sa Oriental Mindoro, 9 na ang arestado at pawang mga public works official ng Mimaropa. 5 ang nasa ibang bansa, kabilang ang dating mambabatas. At noong Biyernes, sinalakay ng mga otoridad ang isang hotel sa Pasay City
para sana'y silbihan ng arrest warrant ang 3 director ng SunWest pero wala silang naabutan doon. But there is a warrant of arrest, hindi po kami makakapaghintay niyan. Kung maunahan namin silang mahuli, that's fine. Ang natitirang at-large naman na DPWH official na si Timogen Sakar ay nasa Israel batay sa huling impormasyon na hawak ng CIDG. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Tila snub ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste sa Kamara ngayong araw. Huli sa video ang pagtanggi ni Guardiola sa tangkang pag-selfie ni Leviste sa kanya sa loob ng session hall. Matapos umalis ni Guardiola, agad itong sinundan ni Leviste hanggang sa upuan para sana kausapin. Pero hindi pa rin siya pinansin ng kapwa kongresista. Si Leviste ang isa sa mga pinakamaingay na kritiko ni Guardiola. Ang isa sa 8 kontraktor na pinakakasuhan ngayon ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman. Tuloy ang laban ng magkakapatid na Duterte para maibalik sa Pilipinas ang kanilang ama na si FPRRD. Yan ay kahit tablado na ng ICC Appeals Chamber ang request for interim release ng dating Pangulo. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Walang epekto sa habeas corpus petition na inihain ng kanyang mga anak sa Supreme Court ang pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa interim release ni FPRRD. Ito ang posisyon ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel. Siya ang abogado ni Kitty Duterte. If at all, if the ICC had granted interim release to the president, maybe that changes the calculus of the Supreme Court in how to address the habeas corpus petitions, but since he still remains in custody and he wasn't granted release, then for us, the petitions for habeas corpus should still be resolved. Suspecha rin ni Panelo, sadyang ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umano'y ICC arrest warrant para kay Senator Ronald Bato de la Rosa para maiwasan niya ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa kumpirmado kung may arrest order na nga ba para sa senador. I think that Ombudsman Remulla disclosed that information about the ICC warrant because he wanted Bato to hide. Because I don't think they want to do the same thing that they did to PRRD. They're projecting that it was legal and everything, but I think they announced this precisely so that Senator Bato could exhaust his remedies. Naniniwala din si Panelo na kung gugustuhin, kayang ibalik ng gobyerno sa Pilipinas ang dating Pangulo, gaya na nangyari sa dating mambabatas na si Arnolfo Teves. Si Teves ang utak umano sa pagpatay sa political rival na si former Negros Oriental Governor Roel Digamo noong March 2023. They used the entire government machinery to bring PRRD to The Hague, so the expectation is that they should exercise or exhaust all of this machinery to bring him back. Yeah. And in terms of capacity, we've already seen that they can bring home somebody like Congressman Teves, who had a pseudo asylum in Timor-Leste because the Court of Appeals there rejected our request for extradition. Nag-file ng urgent motion sa Supreme Court ang kampo ng mga Duterte para maresolba kaagad ang habeas corpus petition at maibalik sa Pilipinas si FPRRD. Bilang suporta dito, tinukoy ng petisyon ang sikat na kaso sa Amerika ng Noem versus Abrego Garcia na nadesisyonan nitong 2025. Sa kasong ito, isang US resident ang pilit na dinala sa El Salvador bilang bahagi ng migrant crackdown ni President Donald Trump. Nakulong si Garcia sa isang maximum security prison. Bilang tugon sa petisyon for habeas corpus, inutos ng Maryland District Court sa mga opisyal to facilitate and effectuate the return ng biktima sa Estados Unidos. Para kay Attorney Panelo Jr.,
Pinapatunayan ng kasong ito na may kapangyarihan pa rin ang Korte Suprema na magbigay ng habeas corpus relief kahit inalis na sa bansa ang taong nais ibalik sa Pilipinas. Dagdag niya, ang Bill of Rights at ang Writ of Habeas Corpus ng Pilipinas ay hinango mula sa US Constitution. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel. Missing in action pa rin si Senador Bato de la Rosa pero tila hindi siya makakaltasan ng sweldo sa trabaho. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Walang no work, no pay rule para sa mga senador kung a-absent sila sa trabaho. Ayon yan kay Senator Win Gatchalian. Lagpas 2 linggo ng absent si Senator Bato de la Rosa sa Senado at hindi rin siya nakapag-defend ng budget ng Department of National Defense at iba pang mga ahensya sa gitna ng budget deliberations ngayon. Si Gatchalian ang humalili rito bilang Finance Committee Chair. Nalaman lang daw niya sa staff ni De La Rosa na hindi makakasipot sa budget debates ang kapwa-senador. Ang proper procedure is to send the committee a letter kung bakit ka hindi makaka-attend, a formal letter. No? So magpapadala ng formal letter kung bakit ka hindi makaka-attend. Papadala rin of course si SP ng formal letter kung bakit hindi makaka-attend. Base sa huling monitoring, wala pa raw na ipapadalang sulat si De La Rosa kay Senate President Tito Soto tungkol sa kanyang absences. Pagdating sa mga kawani ng gobyerno, nakadepende ang kanilang pay sa kung ano ang employment type nila. May leave credits ang mga permanent employee para naman sa mga may job order o contract of service. Babayaran lang sila kapag may na-render na trabaho. Pagdating sa mga senador, may fixed monthly salary sila, pero wala sa Senate rules ang salary deductions para sa kanilang absences. I think pag sa mga mambabatas, iba yung application. No? So sa pagkaalam ko, walang ganun na application kasi in-expect nga na kung hindi ka papasok, diba kung session, hindi ka nag-attend, nagpapadala ka ng excuse letter, ba may sakit ka, like for example, si Senator Camille Villar, nanganak siya, cesarean pa. So, obviously, matagal-tagal yung kanyang recovery. So, may mga ganyan na cases. Nitong Nobyembre, lumitaw ang report ng Ombudsman na may ICC warrant na raw laban kay De La Rosa. Kaugnay ito sa pagiging hepe niya ng PNP nang ilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kampanya kontra droga. Nasa ICC custody ngayon si Duterte sa The Hague, Netherlands at nahaharap sa kasong crimes against humanity. Una nang ikinadismaya ni SP Soto ang pag-absent ni De La Rosa sa budget deliberations. Hindi rin daw sila nagkakausap simula November 11. Nang tanungin kung dapat na bang mag-craft ang Senado ng rules o patakaran tungkol sa no work, no pay para sa continued absences ng mga senador, sagot ni Gatchalian, idadaan daw nila ito sa caucus para mapag-usapan. Base sa Senate rules, binabanggit lang doon ang quorum, attendance standards at penalties gaya ng suspension o expulsion kapag may disorderly behavior ang isang senador. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. PBBM at his weakest daw ang sagot ng Malacanang susunod sa agenda. Para sa lagay ng panahon sa Metro Davao, inaasahan na patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan at localized thunderstorms mula bukas hanggang sa araw ng Miyerkules. Pagdating ng Huwebes at Biyernes, ang ITCZ ay patuloy na makaaapekto sa Mindanao. Kaya maulan ng panahon ang dapat paghandaan ng mga residente sa Metro Davao. Kaya sa may mga pasok sa trabaho o kung may planong lumabas, paghandaan ang mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. Pagsapit ng araw ng Sabado, asahan na maulap na kalangitan na may paminsang mahihinang pag-ulan. Ang temperatura sa Metro Davao mula bukas hanggang sa araw ng Sabado ay nasa pagitan ng 25 hanggang 34 degrees Celsius. Check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. President Bongbong Marcos is now at his weakest. Ayon yan sa isang political analyst sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap ng kanyang administrasyon at pamilya. Makakabawi pa kaya si PBBM ngayong may mga panawagang bumaba na siya sa pwesto?
Narito ang agenda report ni George Cahiles. Wala ng barbed fence, trailer o mga pulis ang nakapigil pa sa tuluyang pagpasok ng kontrobersya ng korupsyon sa Malacanang. Umaalingaw-ngaw na rin sa mga lansangan. Marcos resign. Para sa political analyst na si Lester Balmatero, patuloy na pinahihina si Pangulong Bongbong Marcos ng sunod-sunod na bombang sumasabog sa bakuran ng palasyo. Kabilang na ang mga aligasyon ng insertion at kickback sa 2025 budget ayon kay Zaldico. Di umano'y pagiging adik ayon mismo sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Mabagal na pag-usad ng investigasyon sa flood control scandal. Pagkadiskubre ng bilyong pisong pork barrel ng kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos. At paghina ng ekonomiya, bunsod ng malawakang korupsyon sa pamahalaan. Probably this is the weakest kasi makikita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa ng pababa. No? Nitong mga nakarang araw, ang Pangulo na mismo ang nagbibigay ng update sa gumugulong na mga investigasyon sa flood control scandal. No sacred cows anya na maging ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez kasama na rin sa pinaiimbestigahan. Laglaga na raw ayon sa mga kritiko, pero para sa administrasyon, pagpapakita raw ito na sinsero ang Pangulo. Bagamat nang hihina, posible pa rin naman daw matapos ng Pangulo ang kanyang termino sa 2028. Kung hindi man siya mapalis completely, no resignation na kinocall ng ibang mga grupo, baka magkaroon ng different calls para mas maging to some extent maging lame duck president. At kung sino man yung i-endorse niya by 2028, kiss of death yun. Pero ang mga miyembro ng gabinete, iisa ang tono, tuloy ang serbisyo sa kabila ng eskandalo. Lagi nga ng Pangulo naman sinasabi sa akin na bagamat meron tayong kampanya laban sa korupsyon, dapat yung mga kababayan natin, lalong-lalo yung mga nasasalanta ng iba't ibang mga disaster, dapat napoprotektahan pa rin sila, tuloy-tuloy yung serbisyo. Ang nararamdaman ng OFWs ngayon, of course, meron silang sama ng loob, sabihin na natin, dahil sa harap ng kanilang paghihirap ay pagkita ng halaga ng pera sa abroad, ay nangyayari itong mga katiwalian sa bayan natin. Pero merong pahatid na pag-asa ang administrasyon ng Pangulong Marcos kasi ang gusto naman ng mga OFWs ay merong investigasyon at may resulta yung mga investigasyon. Well, cool sila. Mas ninervous nga kami. Sila cool. They can think. I have to admire them. Very, yung talagang, I think yung sinasabing if you throw stones at every dog that barks at you, you won't get there. But he's very focused. Naiinip sa resulta pero walang Marcos resign na maririnig sa mga business group. Maging ang mga lumahok sa trillion peso march sa People Power Monument. Wait and see daw muna. We want really a strong and decisive action from our government. Although we know that they're really doing their best. Pero kulang. We are actually challenging the president to do something more than just expressing yung anger niya dito sa corruption na to. Hindi ho sapat yung galit-galit lang eh. Ang kailangan po namin sa kanya ay kumilos. Pero ang tanong, makakabawi pa ba ang Pangulo mula sa kontrobersyang siya mismo ang nagsiwalat sa madla? Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. May nakukulong na at his weakest pa. Ito naman ang buwelta ng Malacanang sa mga kritisismo laban kay PBBM. Muli ring tinabla ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga panawagang mag-resign na ang Pangulo. At his weakest? Ito ba bang panahon na to na siya po ang nagpaimbestiga? Hanggang ngayon po, maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito ba yung weakest na masasabi natin? Meron na pong kilala, mga ma-impluwensyang tao na ngayon ay nakakulong na. Yan pa po ba ang sinasabi natin at his weakest? Madali po kasing sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi?
Ilang foreign trips ng mga opisyal ang inabunohan ng Office of the President at hindi pa raw nababayaran ng kani-kanilang ahensya ayon sa COA. Ang Kamara ang may pinakamataas na balanse na higit 3.5 million pesos. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. 14.40 million pesos na halaga ng overdue receivables ang nakita ng Commission on Audit sa Office of the President para sa 2024 Annual Audit Report nito. As of December 31, 2024, ito raw yung mga nakabinbing bayarin ng ibang ahensya sa opisina ng Pangulo na inabunuhan nito para sa airfare at hotel accommodations ng mga government official na ng ibang bansa. Sa report ng COA, sa 14.40 million, 52% nito ay mahigit 2 taon ng overdue. Ang mga ahensyang kabilang dito ay ang DFA, DICT, DILG, DPWH, DTI, Presidential Management Staff at ang House of Representatives na may pinakamalaking bill na more than 3.5 billion pesos. Higit 6 na milyon naman na ang overdue ng 1 hanggang 2 taon at mahigit 400,000 ang overdue for 6 months to 1 year. Sa pakikipanayam ng COA sa Finance Office ng Office of the President, nag-issue naman daw ito ng bill kada tapos ng state visits at may due after 30 days. Pero wala raw follow-up demands na ibinigay sa debtor agencies nang umabot na ito sa due date. Bilang epekto, ayon sa COA, posibleng nalilimitahan ang pondo ng opisina ng Pangulo para sa mga operasyon nito. Rekomendasyon ng COA, magpadala ng demand letters sa mga ahensyang may utang para agaran itong mabayaran sa pamahalaan. Ikalawa, bumuo ng mga polisiya para magkaroon ng mas maayos na sistema sa koleksyon ng travel expenses ng ibang kawani ng gobyerno. April 2025 daw huling nagpadala ng sulat ng OP sa mga ahensya para maningil at nananatili raw silang committed para ma-monitor at masingil ang overdue bills na ito. Sinubukan nating humingi ng updates mula sa Office of the President pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Naglabas na ng year-end report ang Office of the Vice President para sa taong 2025. Ibinida ni VP Sara ang mga natapos nilang programa sa kabilaan niya ng kabawasan sa pondo. Kasabay nito, hindi niya pinalagpas na magbigay ng patutsada sa iba pang mga opisyal ng gobyerno. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Kaugnay sa operasyon ng OVP, ibinida rin ng BISE ang kanilang digitalization efforts at ang latest COA audit rating. Nakatanggap ng unmodified opinion ang opisina ng Presidente at Vice Presidente. Ibig sabihin, naihanda nila ang kanilang financial reports ayon sa standard framework ng COA. Pero nilinaw rin ng komisyon, hindi ito nangangahulugan na wala nang nakitang mali sa kanilang mga dokumento. Nakapag-save tayo ng mahigit 3.2 million sheets of paper. Ito ay patunay ng ating commitment sa efficiency at sa kalikasan. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na operasyon. Mula sa mahusay na financial report ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Impounded ang ilang luxury vehicle na nahuli ng LTO dahil hindi rehistrado. Wala rin daw lisensya ang ilan sa mga driver nito. Yan ang agenda report ni Just Ignacio. Nahuli ng Land Transportation Office ang hindi bababa sa 30 luxury vehicle nitong nagdaang weekend sa Metro Manila. Meron pong dalawang Porsche na 911. Yung dalawang 911 na Porsche nung Friday. Nung Friday. Pero karamihan po itong almost 30 Saturday, Sunday. Hanggang kagabi.
Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, karamihan sa mga nahuli ay walang rehistro. Ang ilan sa mga driver, wala rin daw lisensya. Naka-impound sa ngayon ang mga luxury vehicle sa LTO Central Office sa Quezon City. Dadaan naman sa verifikasyon sa Bureau of Customs ang mga sasakyan para malaman kung may mga ipinasok na iligal dito. Ayon pa kay Lacanilaw, saka lang itine-turn over sa BOC ang mga sasakyan kapag nakitaan ng paglabag sa tax payments. Wala naman daw kinalaman sa flood control scandal ang mga sasakyan. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Malaki ang tsansa na hindi matutupad ng Pilipinas ang economic targets nito dahil yan ng epekto ng mga kalamidad at ng flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Malabo nang maabot ng Pilipinas ang target nitong 5.5 to 6.5% na GDP growth ngayong taon. Ayon kay DepEd Secretary Arsenio Balisacan, dahil raw ito sa epekto ng flood control scandal noong Q3 2025. At ang sunod-sunod na pagtama ng mga kalamidad gaya ng lindol at mga bagyo sa huling bahagi ng taon. Honestly, that's very unlikely now. We need to grow roughly 7% in the fourth quarter to achieve a 5.5 growth for the year. And given the situations and the data that are coming out, that's quite unlikely. Ito na ang ikatlong sunod na taon na sablay sa target ng gobyerno ang performance ng ekonomiya. Sablay din at hindi umangat ng 6% ang GDP targets ng gobyerno mula pa noong 2023. At nito lamang third quarter ng 2025, bumagsak sa 4% ang GDP growth ng pamahalaan, ang pinakamababa mula ng pandemya. Tila balik ngayon sa drawing board ng pamahalaan, lalo na't ito ang host ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Naniniwala din ng DepEd na isang mas pinalakas na Independent Commission for Infrastructure ay makakatulong para maibsan ng governance concerns na siyang nagpababa sa kumpiyansa ng mga investor sa bansa. Ayon pa kay Balisacan, hindi raw dapat basta-basta maniwala sa mga nagsasabing agad na magko-collapse ang ekonomiya. All these indicators that you have seen so far, even with the last month, the last 2 months indicators so far, still very robust labor market, good inflation, reasonably, but still the deficits are managed, the debt is very manageable. What are the signs of collapse? The growth has slowed down, yes, but that slowdown of growth does not mean collapse, right? Umaasa naman ang economic managers na maaring mag-rebound ang lagay ng GDP sa susunod na taon, lalo't inaasahang magpapalakas ang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN at sa pag-host ng bansa ng 2026 ASEAN Summit. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Dating Senador Bong Revilla, pinakakasuhan na rin daw ng NBI sa Bulacan. Susunod yan sa agenda. Sa lagay ng panahon sa Metro Manila, inaasahan ang generally fair weather conditions mula bukas hanggang sa araw ng Huwebes. Mainit ang panahon ang dapat asahan sa umaga at paghandaan ng pulo-pulong mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa hapon o gabi. Ang agwat ng temperatura mula bukas hanggang sa araw ng Huwebes ay papalo mula 27 hanggang 30 degrees Celsius. Pagsapit ng Biyernes hanggang sa araw ng Sabado dahil sa inaasahang paglakas ng hanging amihan, asahan ang maulap hanggang napakaulap na kalangitan na may pagbugsog-bugsong pag-ulan. Dahil din sa hanging amihan, bahagyang bababa ang temperatura sa Metro Manila sa araw ng Biyernes at Sabado na nasa pagitan ng 26 hanggang 29 degrees Celsius. Traffic check ulit tayo ngayong Monday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane.
di na talaga natuto. Matapos maabswelto noon, pinakakasuhan ngayon ng NBI Bulacan sina former Senator Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay yan sa pagtanggap umano ng porsyento sa flood control projects. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Hindi naman si resigned Congressman Zell Lico ang pinakamalaking pangalan sa listahan ng mga pinakakasuhan sa flood control scandal. Sa nakuhang dokumento ng Billionaire News Channel dated November 20, 2025, nagpasa ng motion to include additional respondents ang NBI Bulacan South District Office para isama si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa mga dapat kasuhan ng 2 counts of graft. Ang ebidensya ng NBI ay base sa affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kasama rin sa mga pangalang ipinadadagdag nila. Senator Ramon Bong Revilla Jr. I have a close and friendly relationship with Senator Ramon Bong Revilla, and we go all the way back since the time of Amay Bisaya and Mayor Viseo, who first introduced me to the former legislator while I was still a district engineer in Laguna sometime in 2005 or 2006. Ayon kay Bernardo, noong nakaupo pa si Revilla sa 19th Congress, humingi raw ito ng listahan sa kanya ng mga pwedeng pondohan na proyekto para makatulong sa kanyang election campaign. 25% umano ang hininging commitment ni Revilla sa kanya. 6 na cardboard boxes na may hindi bababa sa 20 million pesos at isang paper bag na may 5 million pesos ang itinurn over umano ni Bernardo kay Revilla. Absuelto sa plunder case si Revilla noong 2018 kaugnay ng pork barrel scam. Ang co-accused noon ni Revilla na si Senador Jinggoy Estrada, pinasasampahan din ng patong-patong na kaso ng NBI. Ayon sa NBI, ang personal relationship ni Estrada at Revilla ay malaking factor sa kung paano sila nagkaroon ng linya pagdating sa kickbackan. Basehan din ng NBI ang affidavit ni Bernardo na matagal na rin silang magkakilala ni Estrada at 2010 pa lang, binabakapan na raw siya nito para maging regional director. Ilan pa sa mga pangalan sa dokumento ay sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretaries Bernardo at Catalina Cabral, dating Regional Director Gerard Opulencia at dating District Engineer Henry Alcantara. Direct bribery, graft at plunder ang charges na isasampa sa batch ni Estrada. Sa ilalim ng batas, non-bailable ang plunder. Sinubukan nating hinga ng komento ang NBI kung ano pa ang pinagbasehan ng kanilang rekomendasyon na kasuhan ang mga ito bukod sa testimonya ni Bernardo. Pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Revilla at Estrada. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Planong ipasubasta ng ICI sa mas murang halaga ang natitirang luxury vehicle ng Diskaya couple sa susunod na public auction. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy live mula sa ICI headquarters sa Taguig. Ian, magkano planong ipasubasta ng ICI yung mga luxury cars? Iyan, Pinky, nag-anunsyo nga ang Independent Commission for Infrastructure Technical Working Group kaugnay sa mas pinababang presyo ng ikalawang public auction ng natitirang 4 na luxury cars na naging pagmamayari ng Diskaya couple na ngayon ay nasa pangangalaga na ng Bureau of Customs. Tanghaling tapat nang dumating ang van na ito ng Philippine National Police sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City. Isa-isang binaba ang 7 box na ito na pawang naglalaman ng validation documents kaugnay sa flood control corruption para isumite for review sa nagpapatuloy na investigasyon ng Komisyon sa Flood Control MES. Base sa huling pagtataya ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, papalo ng 5 bilyong piso kung susumahin ang halaga ng perang nakubra ng mga sangkot sa maanumalyang flood control scandal tulad ng sa Diskaya couple. 38 million pesos mula sa bilang na yan ay nauna nang nabawi sa unang public auction ng Bureau of Customs kung saan nabili na ang 3 sa 7 luxury cars na pawang iligal na pagmamayari ng flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya. Para mas mabilis na kumita ang pamahalaan na pagdesisyonan ng Technical Working Group sa ikatlo nitong closed-door meeting na ibaba ang presyo ng natitirang mga sasakyan sa ikalawang public auction sa December 5. Mula sa 4.9 million pesos ay 3.4 million pesos na lamang ang presyo ng Toyota Tundra. Ang dating 7.2 million pesos na presyo ay 4.6 million pesos na lamang para sa Toyota Sequoia. Ang Rolls-Royce na ipinasusubasta ng 45 million pesos ay magiging 35 million pesos na lamang.
at ang Bentley Bentayga ay 13 million pesos na lamang mula sa dating 17.3 million pesos. 110 million pesos ang unang target floor price ng auction at pabababain na ito sa 50 million pesos. Pero kung wala raw talagang bibili ng mga sasakyan, bubuksan ng auction sa direct offer. Anybody can really send their offers. No? That's why it's a direct offer. It is the only instance that the BOC can accept direct offers if we first offered it to the public and it resulted to 2 failed biddings. Pero kung sakaling wala raw talagang bibili sa ilalim ng direct offering, remember that aside from the disposition based on sale, we can still resort to condemnation or sirain na lang talaga yung mga vehicles na yan. No? Piggy, ayon pa sa Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure ay nakikipag-ugnayan na ang Civil Aviation Authority of the Philippines maging ang Department of Transportation, kaugnay naman sa 3 air assets ni former ACO Bicol Party List Representative Zaldico na ngayon yung mga air assets na yan ay nasa Singapore at Malaysia. Ayan ay para ma-freeze na nga yung 3 air assets na yan na Nico mula sa Malaysia at Singapore na ayon sa komisyon ay kailangan makipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamahalaan ng Singapore at ng Malaysia. Pinky? Maraming salamat, Ian Maghanoy. Nag-uulat ang live mula sa ICI headquarters sa Taguig. Matapos ang sunog sa Senate building kahapon, tiniyak ngayon ni Senate President Tito Soto na magagamit na ang premises ng Senado bukas. Sinuspende muna ang plenary session ngayong araw kabilang ang kanilang committee hearings. Bukas nakatakda ang period of amendments para sa 2026 budget at kahit holiday daw sa Pasay City ay desidido silang ituloy ito. Delayed na kami na isang araw because of the Friday additional period of interpellation. Tapos delayed ngayon, dapat ngayon ang period of amendments. So another delay yan. So hindi na pwede mag-delay bukas. Tiniyak din ni SP Soto na hindi apektado ng sunog ang mahahalagang dokumento kabilang ang sa flood control investigation ng Blue Ribbon Committee. Maging ang budget documents ay ligtas din ayon kay Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Target ng Senado na tapusin ang budget process ngayong Disyembre. Nagsimula ang sunog sa opisina ng Legislative Technical Affairs Bureau pero hindi pa matukoy sa ngayon ang sanhi nito. Digong maisilbi ng mga awtoridad ang arrest warrant laban kay Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil kaugnay sa kanya umanong papel sa illegal pogo operations. Hindi nila naabutan ng alkalde pero ayon sa DILG, handa na rin naman daw siyang sumuko. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Sinugod ng PNP nitong linggo ng gabi ang bahay ni Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil para isilbi ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay sa illegal operation ng Lucky South 99 Pogo sa bayan. Nahaharap ang alkalde sa 7 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act batay sa warrant na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court noong Biyernes, November 28. Pero walang naabutan ng mga pulis sa bahay nito. Hindi rin daw siya sumipot sa flag raising ceremony ng Porac Municipal Hall kaninang umaga. Nasaan na nga ba si Mayor Capil? Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nasa Pilipinas pa rin daw ito batay sa records ng Bureau of Immigration. Ipinabatid na rin daw ng alkalde ang intensyong sumuko sa PNP. We will know within this week kung mag-surrender siya. Kung hindi, umpisa na namin yung intensive manhunt para sa kanya. 90,000 pesos ang recommended bail ni Capil para sa 7 counts. Para kay dating Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director at ngayon Office for Transportation Security Administrator Gilbert Cruz, patunay lang ang arrest warrant na gumagana at walang pinapabura ng justice system ng bansa. Isinampa ng PAOK at PNP Criminal Investigation and Detection Group ang kaso laban kay Capil noong October 2024 dahil sa umano'y kabiguan nitong ma-regulate ang operasyon ng Lucky South 99 Pogo.
Dinismiss din ito ng ombudsman sa pwesto noong Abril at pinatawan pa ng perpetual ban from holding public office. Pero sa kabila nito, nahalal muli si Capil bilang mayor ng Porac ngayong taon, katuwang ang anak ni si Trisha Angeli na nanalo rin bilang vice mayor. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Posibleng matagal ang pagsuspindi ng US government sa migration mula sa third world countries. Ayon ito mismo kay President Donald Trump. Una nang inanunsyo ng Trump administration na ititigil ang asylum decisions kasunod ng ambush sa mga miyembro ng National Guard malapit sa White House. Ang suspect, isang Afghan national na na-radicalize umano sa Amerika. Isinisi ni Trump ang trahedya sa anyay failed immigration policies ng Biden administration. I don't think they're all third world, but in many cases they are third world. They're not good countries. They're very crime-ridden countries. They're countries that don't do a good job. They're countries that don't register from the standpoint of success. And we frankly don't need their people coming into our country telling us what to do. Sa sports, glory reclaimed. Nasungkit ng Petrogas Angels ang kanilang ika-4 na PVL Championship. Hindi man nagwagi sa finals, naging makasaysayan naman ang kampanya ng Zeus Coffee Thunderbells. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante. Anna told me that this team is so special. This experience has been so Bagamat inaasa na marami na Zeus Coffee Thunderbells na ang aabante sa trono matapos ang mainit na unang set, bumalikwas ang Petrogas Angels para ipakita ang kanilang championship experience at angkinin ang korona ng 2025 PBL Reinforced Conference sa Smart Araneta Coliseum. Pinasiklaban ang karanasan ng Angels sa mas batang Zeus Coffee sa score na 3-1 para mangibabaw sa one-game finale showdown at makuha ang kanilang ikatlong reinforced title at ika-4 na PBL Championship sa franchise history. Pinangunahan ni Lindsey Vanderwade ang opensiba sa 23 points at si Brooke Van Sickle sa 20 markers habang nagkatid ng matibay na produksyon sina MJ Phillips at Myla Pablo. Nanguna naman sa distribusyon ng rookie setter na si Jules Tolentino na may 20 excellent sets. Nagsimula sa mabagal ang Petrogas matapos maagaw ng Thunderbells ang unang set pero nagpakita ng lalim at timing ang Angels sa ikalawang frame. 2 beses umabot sa set point ang Zeus Coffee pero napigilan ito ng Petrogas sa matitikas na opensa at blocking para ibulsa ang 28-26 na second set. Mula roon, unti-unting nagtakda ng distansya ang Angels sa ikatlo at ika-4 na set kung saan umabot sa 24-19 ang kalamangan bago itinulak ni Myla Pablo ang championship winning down-the-line hit. The players said we're still feeling it out at the beginning, so we still didn't have our lineup set. We're still gelling a little bit. But yeah, it's just the girls bought in, and in the timeouts I kept telling them it was errors. Lindsay saying that kind of echoing what I kept saying, that it was us killing ourselves, not them. So as soon as we cleaned it up, we started rolling at that point. Sa panig ng Zeus Coffee, nanguna si Anna De Beers sa 18 points habang may 16 markers sa AC Minor at 11 si Thea Gagate. Ito ang kauna-unahang podium finish ng Zeus Coffee sa kanilang bata pang franchise. Para sa agenda, Zeus Valdez, Abante. Mission accomplished naman para sa Chris Cross matapos masungkit ang kanilang kauna-unahang Spikers Turf title. Ang highlights ng final sa agenda report ni Sheila Salaysay. Sa pinakamatinding laban ng season, pinatunayan ng Chris Cross King Crunchers na tapos na ang era ng almost. Matapos ang ilang runner-up finishes, sa wakas, nakuha nila ang kauna-unahang Spikers Turf Invitational Conference Championship 25-15, 25-21, 23-25, 23-25 at 22-20. Laban sa mas batang squad at walang takot na Kinda University. Hindi sila natinag. Umabot ang laban sa matinding 5 sets. Sa gitna ng pressure, si Adrian Villados ang naging puso ng Chris Cross. Sa pagkawala ng injured playmaker na si Ish Polvorosa, nanatili siyang kalmado, mahusay sa pag-organisa ng plays at nagbigay daan sa matinding firepower ng King Crunchers. Sabi ni Villados, may mga bagay talagang hindi kaya ng stats, tulad ng tiwala at connection.
The King Crunchers showed pure grit and the wild 22-25 set, surviving 6 championship points para tuluyang makuha ang kanilang unang Spikers Turf title. Kahit na 3 sa kanilang national team stars ang wala, sina Mark Espejo, Eco Adahar at Kim Malabunga. Team na buo, bonding siguro din sa malaking tulong din po kasi yung pag-training ko sa tayo. So pagdating sa mga matches dito sa game, lang sa though may onting lapses pa rin po. With 34 excellent sets, walang kupas na playmaking from start to finish. Si Villados ang unang setter na naging finals MVP sa Spikers Turf at best setter pa. Lahat po ng award na to is di expected kasi talagang ang main goal talaga namin is championship. Itong mga award na to is bonus lang po talaga. Nagtapos ang isang historic run. Mission accomplished. Crisscross King Crunchers ang naghari and this is their era. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Maging si Ann Curtis na inip na sa investigation sa flood control scandal. She says on Instagram, quote, "Ikulong na ang mga kurakot." The multimedia superstar adds she can't believe that it's taking this long. What a joke. Ann has been vocal about her dismay sa corruption sa government. She was among the many celebrities who joined the first trillion peso march on September 21st. Under fire from netizens ang personal assistant ni Heart Evangelista. Dahil ito sa shinare ng isang fan page na nagpo-post ng detailed outfits ni Heart along with their prices. Pero sinabihan umano ng PA ni Heart ang account to stop with the price reveal na. Dahil nababash lang daw ang fashion icon at asawa ni Senator Cheese Escudero. Disappointed ang admin ng IG account dahil hindi anya maayos ang pagkakautos sa kanya. The admin also questioned why they are apparently being blamed for the criticisms against the actress. Anya, closet accounts like this are normal for celebrities, especially kay Heart, na global fashion influencer. It's part daw of the risk of the industry she's in. Wala pang statement ang camp ni Heart on the issue. Now, she may have relatives in the show business, but Heart Evangelista's first cousin, Happy Ong Paucotyu, have long known the entertainment world wasn't for her. The chef-restaurateur told the Daily Dish ng Billionaire News Channel that others had imagined her in the spotlight. But her heart was always in the kitchen. Si Happy ay anak ng dating aktres na si Liberty Ilagan. Back in the days, It runs in the Tito family. Germs. No, I was never, but Tito Germs wanted me to be a part of That's Entertainment. Oh my God! Tuesday, Wednesday, I know, Thursday yes. group. Okay. But my dad was very strict, so of course he said no. Really? Yeah, but it wasn't really my passion also. So I don't know how to sing, neither do I know how to dance. All I do is cook and eat. That passion soon pushed her to take a quiet but courageous leap into the food business. My first restaurant, I had to do it behind his back. Pero syempre, my mom, secret! my mom kind of knew, but my mom was like, bahala ka, do what you want. But I didn't have money, so I maxed out my credit card and bought like furniture from here and there. It was a small hole in a wall in Quezon City, World Tops. Yes. And in 6 months, I was able to pay my card bills. And my dad was like, okay, it's up to you, do your thing. And I was able to grow it through savings. Mas umigting pa ang dating rumors between Chief Filomeno and Matt Lulier. Sa viral post, the two were spotted sa Oak Ridge Marketplace in Cebu. Ang businessman naging personal photographer pa ng aktres. Nalink ang dalawa especially after Chi's breakup with Jake Cuenca. Back in September, Chi appealed to the public not to drag the names of the Lulier family into something that she says has nothing to do with them. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Nakita mo ba yung malaking rainbow? Sa picture mo? Well, not Sa lang, Instagram? hindi lang sa picture ko. Doon sa... Walang nakita eh. Sa ibabaw ng buong
protest area. You said it was a double rainbow, right? It was a double rainbow and di ba usually ang rainbow hahabulin mo kasi nawawala agad bigla. Ito talagang sa kabuuan ng hapon nandun Ang tagal. siya. Nakita ko siya kayo. from Makati, Mandaluyong. Really? Tapos nasa QC pala yung, siguro yung pot of gold. Nandun Yung pato ko, yung dulo. Oo. Napakaganda. Kakaiba. What do you think it means? Siguro yung clue nasaan yung pot of gold. O naman, kayamanan pa rin ang hinahanap mo. Kung saan nakatago. Ang pot of gold nandoon sa mga ilalim ng kama ng mga congressman. Tsaka sa maleta. Tsaka sa maleta. Sabi naman ng iba, that means hope. Magkakaroon na ng pagbabago. Yan, yun na lang isipin natin. Actually, ang paliwanag po dyan, umulan kasi. At umaraw. Nagkaroon ng... Ang katotohanan Yun na ang paliwanag katotohanan dyan. doon. Diba Yun pag- ang scientific explanation. Ay, okay. Ang unscientific explanation, kapag umulan at umaraw, Yun na. may kinakasal na multo. tikbalang. Natikbalang. Oo. Ikaw talaga, Ernie Baron. Lahat yan talaga alam mo, no? Kala ko naman pagka uminit, maaraw, at umulan, magkakasakit ka. Yan ang medical din. explanation. Yun din. Oo. At hindi ka makakapasok sa agenda. Pero nakapasok ka in spite of Yes, that. Ano bang vitamins? naulanan kami. May vitamins kaya, alamin natin yung vitamins Ang si dami Corina. vitamins niya, non-stop yan. Chicharon. Ano lang yun sa likod. Chicharon ng Oo vitamins. nga. May dala akong malaki doon sa location namin kahapon. Talaga? Yes. Oo. Kaya hanggang Yun ang gabi energy okay ni- kami. Kaya pala Corina matunog yung Sanchez mikropono mo nun. Alright, it's 24 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.